Dagdag sa dami ng sasakyan, ang iba't ibang nakahambalang sa kalsada na nagpapalala sa traffic. Sa ilang kalsada sa Maynila at Makati, hindi lang iligal na nakaparadang sasakyan ang sinita. Abay, meron ding rentahan ng e-bike at meron pang tiyangge. Nakatutok si Ian Cruz. Kaliwat kanan ang nakaparada sa Julio Nakpil Street sa Malate, Manila. Kaya kung rush hour, traffic lalo palabas ng Taft Avenue. Agad pinagbabatak ng Manila Traffic and Parking Bureau Motorcycle Unit ang mga sasakyang walang driver. Bawal daw kasing paradahan ang Nakpil Street maliban kung may dokumentadong permiso mula sa barangay. Kabilang sa isinakay sa tow truck ang motorsiklo ng gwardyang ito na bagong duty raw sa lugar. Nandun ko kasi ako sa loob, sir, yung kasama kong gwardiya, naaanuan niya, yung motor niya po. Opo, Pagkatabi po yan, hindi ko na... Wala na po tayong magagawa dyan, sir, nandyan na po yan. Doon na lang po. May naniningil sa amin dito ng parking. May naniningil naman dito. Kaya kumbaga, siyempre pag may naniningil, nagbabayad naman kami. Nung una pwede daw po dito. Kaya ngayon bawal dun sa side, kaya dito kami nakapark. Ay, sinabi po sa barangay, one-sided parking daw po dito eh. Sabi po nila, asa po yung papel na resolution nila. Kumbaga po, dapat nga... Hindi, dapat sila po pumunta sa amin sa opisina, ipasa nila yung resolution nila. Hindi rin nakaligtas ang mga nakaparadang unit ng isang rentahan ng e-bike, pati ang tiyangge ng mga damit na umabot na rin sa kalsada. Sorry po. May mga hindi na inabutan ng mga nagbatak ng sasakyan. Alisin na lang namin, sir. Sa kabuuan, 4 na 4-wheel vehicles, 7 e-bike at 9 na motorsiklo ang nabatak. 5 naman ang naisyuhan ng tiket para sa pagiging sagabal sa kalsada. Babalikan natin. Tapos, papuntahan ko sa barangay, kakausapin namin ng barangay. Sa Pasong Tamo Extension sa Makati, traffic din tuwing rush hour dahil sa mga nakaparadang pribadong sasakyan sa direksyon ng Taguig at mga pampublikong jeep sa direksyon ng EDSA Makati. Kung susundin po talaga natin yung batas, no parking po ito. Kaya nga po nagpapadala po kami ng towing para po mahila sila. May eskwelahan dito, yung mismo yung nag-cause ng traffic minsan. Kasi dalawang eskwelahan dito ng private eh. Ang Public Safety Department o PSD ng Makati wala pang pahayag ukol sa pagiging sanhi umano ng mabigat na traffic ng dalawang paralan sa lugar. Nakakaapekto rin daw sa traffic ang konstruksyon sa kalsada at imbornal. Ino-operate din daw nila ang mga jeepney pumaparada sa hindi tamang lugar. Kung walang gagawin sa traffic sa Metro Manila, papalo sa mahigit 9 na bilyong piso ang mawawala sa bansa kada araw pagdating ng 2027 ay sa tansya ng Japan International Cooperation Agency. Nasa halos 5 bilyong piso na yan sa pinakahuli nilang datos noong 2020. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.